everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na namang muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento for today's video. Audio pala. Wala pala tayong video ngayon kasi nga it's Sunday. And syempre bago tayo makinig sa ating mga kwento, siguraduhin munang nakapagpasalamat tayo at nakapagdasal o di kaya nakapagsimba tayo, 'di ba? Yun ang unahin natin. And kapag tapos na, ayan, may libreng oras kaya it's time for Dear Mama Mia. Pero bago yan, nais ko munang mag-thank you sa ating mga suking tagapakinig na laging nandyan at nakasuporta para sa atin na hindi nagsiskip ng ads. Maraming salamat. Hi kay Stanley Baguio. Maraming thank you sa iyong pakikinig. Hi din kay Bubble Pop Coolers. Maraming salamat. Kim Berdo Balyador or Berdods Balyador. Maraming salamat sa iyo. Siyang 9. Janice Bakino, Christine Cabael, maraming salamat. Hello rin kay Yen Torrejidor, Beth Lyrics, thank you so much sa pakikinig. Remedios Barakil, Romeo Manuzon, Yolanda Gika, maraming salamat. Hi din kay Gina Lerado, Mitzi Maglente, thank you so much. Grace Mariscotes, ayon, kay Nihaya Limbuna, maraming thank you sa iyo. Hi din kay Liza Chen. Hello rin kay Marlon Valencia, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig, lalong-lalo na yung mga hindi talaga nagsiskip ng ads at lagi tayong sinasubscribe at sinishare ang ating mga kwento. Salamat po ng marami sa inyo. Ako naman, ang kwento natin ngayon ay medyo maikli lamang pero pakinggan niyo po at baka kayo'y may mapulot na aral o baka kayo'y may gustong sabihin sa katapusan. Charot. Ito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming mga pagkakamaling nagagawa ang isang tao sa kaniyang buhay. Pero bawat pagkakamali, dapat pupulutin ang mga aral na naituturo nito sa atin para maging gabay para sa ating kinabukasan. Dear Mama Mia, hello po sa inyo. Ako nga po pala si Judes na taga Pangasinan. Pero itago nyo na lang po ang aking tunay na pagkakakilanlan at pagkatao, Mama Mia. Ang ginamit ko po na pangalan dito sa aking email address ay ang tunay ko pong pangalan at buo po yun, Mama Mia. Kaya sana pangalagaan nyo at wag sanang malaman ng iba. Baka kung sakali na storya ko naman ang mabasa nyo, ay baka maaaring makilala ako ng aking mga kaopisina. Sisimulan ko po ang aking storya way back 2019. Ako po noon ay 19 years old, Mama Mia. Bago pa yun ay meron naman akong mga naging karelasyon. Marami po akong mga naging boyfriends pero hindi naman po nagtatagal kasi ganun naman po talaga siguro kapag kabataan, hindi ba, Mama Mia? Meron akong isang karelasyon na tumagal kami ng 3 taon. Pero ang 3 taon na yon ay puno po ng mga pagsubok, puno po ng mga sakit at saya. Halo-halo na po yun, Mama Mia. Siya po siguro ang masasabi ko o matatawag kong first real love. Unang totoong pag-ibig kasi nga nagtiis ako ng 3 taon doon. 3 taon ng buhay ko ang nasayang ng kasama ko siya. Noong naging kami din, Mama Mia, ay sunod-sunod din ang mga maling desisyong nagawa ko sa buhay ko. Mga desisyon na kung ngayon ko po gagawin ay siguro pag-iisipan ko ng mabuti at siguro hahantong sa hindi ko paggawa ng mga bagay na yon. Oo, Mama Mia. 3 beses kasi sa loob ng 1 taon ko tiniis ang panloloko niya sa akin. Mahal ko po siya at mahal niya rin po ako. Nung nag-uumpisa kami ay maayos naman ang relasyon naming dalawa. Tulad ng karamihan ng mga magkarelasyon ay ayos naman ang lahat.
wala naman pong nagiging problema. Masaya siya, masaya rin ako. Hanggang sa December, Mama Mia, dun ko nalaman na may kinahuhumalingan pala siyang iba. Siya nga po pala, warning lamang, parang may cheating season po itong boyfriend ko na ito. Sa 3 taon namin, 3 December din niya ako niloko. Oo nga, siguro ganun talaga eh. Cheating season niya yung buwan ng Disyembre. Una ko po siyang nahuli dahil sa cellphone. Dati, Mama Mia, ay magka-share naman po kami ng mga passwords sa lahat ng mga social media accounts namin, pati na rin yung aking cellphone password at yung sa kanya. Pero kahit na gano'n ay hindi ko naman masyadong binubuksan yon. Although siya ay nagbubukas ng cellphone ko, ako naman ay pinapabayaan ko lamang. Pero meron talaga sigurong tinatawag na girl's instinct. Kasi nga isang beses ay parang may nag-uudyok sa akin. Nabuksan ko yung cellphone niya kahit hindi ko naman yun usual na ginagawa. Ewan ko ba, parang yung araw na yon ay nagka-interest lang talaga akong buksan yon. Pinipigilan ko naman ang sarili ko. Kaya lang, Mama Mia, nung panahon na yon ay naiwan niya sa mesa yung cellphone niya at pumunta siya ng CR. May nagsasabi at bumubulong-bulong noon sa tenga ko na sige, tignan mo kung may tinatago yung boyfriend mo. Kaya lang, dahil nga may respeto ako sa kanya, hindi ko naman ginawa. Pero bigla na lang may tumawag sa kanya, Mama Mia. Pangalan ng isang babae ang rumehestro doon. Bubuksan ko na sana, pero bigla siyang dumating. May tumatawag sa'yo. Sabi ko. Ah? Meron ba? Oo, meron. Pangalan ng babae. Ah, teka. Baka sa ano ko to? Sa kaibigan ko, di kaya sa pinsan ko. Saglit na nga, tawagan ko lang. Sabi niya at umalis siya sa harapan ko at lumayo para tumawag. Habang kausap niya kung sino man yung babaeng nasa cellphone ay panay ang lingon niya sa akin. Na para bang sinisigurado niya, Mama Mia, na hindi ako nakasunod sa kanya? O para bang sinisigurado niyang hindi ko naririnig kung ano man ang pinag-uusapan nilang dalawa? Wala lang ako noon pero ewan ko, may hindi walang pagdududa sa puso ko. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at nakita ko na namang tumawag yung babaeng yun. Sinagot niya, Mama Mia, pero usual, umalis siya sa harapan ko nang sagutin niya ang tawag na yon. Sino ba yung tumatawag? Bakit hindi mo masagot dito sa harapan ko? Pinsan ko, nagkakaproblema kasi sila sa pamilya nila. Sige babe, alis muna ako. Pupuntahan ko muna. Kawawa naman kasi, magpapasko pa naman. Tapos ayun, namomroblema, laging umiiyak. Wala bang kapatid yun? Bakit kailangan ikaw? Sabi ko. Kasi babe, close talaga kami nito eh. Close kayo pero hindi mo pa ako naipakilala sa kanya? Sa susunod babe, ipapakilala kita kapag nagka-oras siya at kapag bakante rin natin pareho. Ngayon, bakit hindi ngayon? Pwede naman akong sumama sa'yo. Hindi naman ako ganoon, Mama Mia, pero ewan ko kung bakit ko nasasabi yung mga ganong bagay na yon. Babe, hindi kasi magandang timing ngayon. May pinagdadaanan yung tao. Kaya kailangan, kami na lang muna. Ayos ba yon? Mama Mia, medyo nahiya ako nun sa sarili ko. Para akong isang babaeng nagdududa, wala namang ginagawang masama ito. Wala din namang masama kung pupuntahan niya yung pinsan niya, hindi ba? Pinsan naman niya yun eh. At nangangailangan ng tulong. Kaya marapat lamang napuntahan niya. Kaya hinayaan ko na lang siya. Pero Mama Mia, isang gabi, magkatabi kami noon sa kama. And yes, kung itatanong nyo, may nangyayari na po sa aming dalawa. Hindi na po yun bago dahil kahit nung mga unang buwan pa lang namin bilang magkarelasyon ay naibigay ko na rin naman ng sarili ko sa kanya. Sigurado na kasi ako noon na mahal ko siya at sigurado din naman ako na mahal niya ako. Or that's what I thought. Yan ang akala ko.
Pero habang natutulog siya ay may na-receive akong message at mula naman nun sa babaeng yon. Hindi ko po nakita kung anong mensahe yon, pero sa udyok na rin ng aking dumadagungdong na damdamin dahil alam ko naman ang password ng cellphone niya at siguro ay kampante nga siyang hindi ko bubuksan yon, ay binuksan ko, Mama Mia. At nagulat ako dun sa nakita ko. Nagulat ako dun sa nabasa ko. Nasaan ka na ba, babe? Kanina pa kita hinihintay. Akala ko ba dito ka matutulog ngayong gabi sa bahay? Yun ang text message mula sa babaeng higad na yon. At Mama Mia, na-confirm kong hindi nga sila magkaano-ano. Dahil binuksan ko rin yung Facebook niya at hinanap ko yung pangalan ng babae. Hindi naman sila magpinsan. Mama Mia, nakita ko rin doon na nakablock pala ako dun sa babaeng yun. At may pa-story pa talaga siya. Ang dami-dami niyang story, ang dami-dami niyang my day. Hindi na siguro my day yun, my year na siguro kasi ang dami-daming laman nun. At nung buksan ko ang my day niya ay nakita ko doon, Mama Mia, na boyfriend ko ang laman nito. At ang masakit pa, kinabukasan ng araw na yon ay 3rd monthsary daw nila. Sa sobrang galit ko ay nahampas ko ang cellphone sa pagmumukha ng boyfriend ko. Natulog nung mga panahon na yon. Nalimpungatan siya, Mama Mia, at bigla siyang nagising at syempre nagalit siya at nainis siya kung bakit ko raw siya sinampal o hinampas. At bakit kita hindi hahampasin? Bakit hindi kita hahambalusin dito sa nakita ko sa cellphone mo? Galit na galit kong sabi habang umiiyak na ako nung mga panahon na yon. Hindi ko na kasi ma-contain yung galit ko kaya iniiyak ko na lamang nung mga panahon na yon, Mama Mia. Sobra talaga ang galit ko sa kanya. Nung nakita niyang hawak-hawak ko ang cellphone niya at nakabukas doon ang Facebook niya, ay nataranta siya bigla. Babe, wala lang yan. Wala lang yan. Sabi niya kahit hindi pa niya alam kung ano ang nakita ko. So ibig sabihin may ginagawa talagang milagro ang mokong na to. May pasabi-sabi ka pang pinsan mo siya? Napakawalang hiya mo. Malis ka nga rito. Pinagtatabuyan ko siya noon, Mama Mia, pero paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa akin. Sa sobrang sakit na aking naramdaman ay hindi ko siya pinakinggan. Pinalayas ko siya nung gabing yun. Pero ilang oras lang ang lumipas ay naisip kong baka pumunta ito dun sa babaeng yun kasi pinalayas ko. Kaya ayun, tinawagan ko. Nung tumawag ako ay agad naman niyang sinagot at nagsusorry siya sa akin. Sabi niya nadala lang daw talaga siya ng tukso. Sabi niya, Mama Mia, nadala lang daw talaga siya ng tuksuan ng kanyang mga kaibigan kaya niya pinatulan yung babaeng yun. Pero mahal daw niya ako at ako lang daw ang nag-iisang mahal niya. Pinabalik ko siya sa bahay at nag-usap kami. Paulit-ulit siyang nangangako na ako lang daw talaga at wala ng iba pa. Kahit buksan ko pa raw yung puso niya, ako lang daw ang nag-iisang laman noon at wala ng iba. Ako naman itong si Gaga. Ako naman itong nagmamahal. Ako naman itong takot na mawala siya. Mama Mia, tinanggap ko pa rin ang paghingi niya ng tawad noon. Tinanggap ko ang rasong na tukso lamang siya. Oo. Kahit masakit sa akin, kahit mabigat sa puso ko, kahit hindi madaling tanggapin, ay tinanggap ko pa rin. Nilunok ko ang pride ko. Nilunok ko ang sinasabi ko noon na hindi talaga mawawala ang worth ko sa sarili ko. Dahil mas ayokong mawala siya sa akin. Kaya naging ayos ulit kami. Hiniwalayan niya yung babaeng yon, Mama Mia. Naging maayos kami ng ilang buwan. Pero dumating na naman ang December at may nahuli na naman ako. This time, hindi po sila magkarelasyon. This time, one night stand lang po, Mama Mia. Sabi niya, tulad nung nakaraan, natukso lang daw siya. Sabi niya, lasing daw siya nung mga panahon na yon kaya hindi niya alam ang ginagawa niya.
This time naman, Mama Mia, hindi niya inantay na mahuli ko siya. This time ay siyang umamin sa akin na meron raw siyang naka one night stand pero hindi naman daw niya mahal yung babaeng yon. Hindi naman daw sila magkaano-ano. Mahal ko siya at ayokong magpasko na hindi siya kasama. Ayokong magbagong taon nang wala siya sa piling ko. Mama Mia, ginastify ko pa talaga sa sarili ko ang naging kasalanan niya. Ayos lang yun, Judes. At least inamin niya sa'yo. At least hindi niya inantay na malaman mo mula sa iba o malaman mo nang hindi sinasadya. Siguro nga hindi niya talaga yun sinasadya at nagsisisi nga siya dahil kusa naman siyang umamin sa'yo. Yun ang mga justification ko sa sarili ko, Mama Mia. Ginagawan ko siya ng rason sa loob-loob ko para lamang mas panindigan ko ang pagmamahalan naming dalawa. At yun nga, mas pinili ko siya. Mama Mia, graduate ako noon ng nursing. Naging okay ako. Ang lola at lolo ko noon ay nasa Canada na at resident na po sila doon kaya kinukuha nila ako. Dito ka na lang, Judes. Dito ka mag-nursing. Mag-aaral ka ulit dito. Kaming bahala sa'yo. Magiging maganda ang kinabukasan mo dito. Siya nga po pala, Mama Mia. Lumaki po ako na walang mga magulang. Ang mama ko po ay may pamilya ng sarili niya, pati na rin ang papa ko. Hindi kasi nagkatuluyan at hindi naging mag-asawa ang mga magulang ko. Kaya mga relatives ko lamang ang nagpalaki sa akin. Mahal na mahal ko noon ang boyfriend ko. Iniisip ko pa lang na hindi ko siya makakasama sa buhay ko ay parang hindi ko na kinakaya. Kaya naman, Mama Mia, pinalagpas ko po ang pagkakataon na makapangibang bansa. Pinalagpas ko po ang pagkakataon na makasama ang lolo't lola ko sa Canada. Pinalagpas ko ang magandang kinabukasan na sana'y naghihintay sa akin doon. Para ano? Para doon sa boyfriend ko. Ayoko kasing iniiwan ko siya. Mama Mia, kung nagagawa niyang maghanap ng iba habang nandito pa ako at katabi niya, paano pa kaya kung nasa Canada na ako? Paano kapag nasa Canada na ako ay hindi na ako ang piliin niya sa huli? Paano kung nakahanap na siya ng ibang magiging katabi niya gabi-gabi? Kaya ayun, pinalampas ko ang pagkakataon na yon. Kahit pinipilit na ako noon ng lolo't lola ko, Mama Mia, na magiging maganda raw ang mga oportunidad para sa akin dun sa Canada, ay hindi ko pa rin po pinagbigyan ng lola ko. Sayang yung natapos mong nursing. Pinag-aral nga kita dyan eh. Kasi para maging nurse ka rin dito, mag-aaral ka ulit dito, 2 taon lang naman. Pero Mama Mia, sinayang ko yon. Bagkos ay sinabi ko sa lola ko na ngayon ay magbubuhay na ako para sa sarili ko. Malaki na ako, Lola, nasa tamang edad na ako. Kaya pwede na rin naman siguro akong magdesisyon sa buhay ko, di ba? Ano ba yung sinasabi mo, Judes? Ginagawa mo yan ba? O ginagawa mo ba yan lahat para sa boyfriend mo? Gaano ka ba kasigurado na mahal ka niyan? Gaano ka ba kasigurado na paninindigan ka niyan? Etong Canada, future to. Etong Canada, sigurado to. Ikaw dyan sa boyfriend mo, sigurado ka ba talaga? Mama Mia, dahil dun sa sinabi ng lola ko ay tinanong ko ang boyfriend ko kung sigurado ba siya sa akin. Siyempre naman, sigurado ako sa'yo. Siyempre naman, mahal kita. At para raw patunayan ang pagmamahal niya sa akin, Mama Mia, ay inaya niya akong makipag-live-in na sa kanya. Inaya niya akong sumama na sa kanya. At dahil nga mahal na mahal ko siya at iniisip kong kapag live-in na kaming dalawa ay baka hindi na niya ako lolokohin. Dahil baka kapag magkasama na kami sa iisang bubong ay magiging mas maayos na ang relasyon namin. Oo, Mama Mia, pumayag akong i-live-in niya. At dahil hindi pa naman maganda ang trabaho niya noon,
hindi pa niya kayang umupa ng sariling apartment, ay nakitira muna kami sa kanyang mga magulang. Pero dito pa pala mas magiging komplikado ang buhay ko. Dahil hindi ko po kasundo ang nanay at tatay ng ex ko, Mama Mia. Oo, 6 na buwan lang akong tumagal dun sa bahay nila at umuwi din ulit ako sa bahay namin. Kasi naman, Mama Mia, inaalila po ako doon sa bahay nila. Parang ini-expect po ng mga magulang niya na dahil nandun ako ay meron na silang tagalaba, tagalinis, tagaluto, tagasunod ng mga kalat nila. Ewan ko ba, bakit ganon? Sa bahay namin, wala po akong ibang ginagawa. Sa bahay namin, ako po ay senyorita. Meron po kasi kaming mga kasambahay na gumagawa noong mga bagay na yon. At ako ay ang ginagawa ko lamang ay enjoy ang buhay ko. Pero dun sa bahay nila, para po akong alila. Lalong-lalo na kapag wala ang ex ko, Mama Mia. Lalong-lalo na kapag yung ex ko na yun ay nasa trabaho. Ako po ang laging pinapagawa ng mga gawaing bahay dun sa kanila. At kapag medyo matatagalan po ako sa paggawa ng isang household chore, ay kung ano-ano na po ang naririnig ko mula sa mga bibig nila. Kaya hindi ko po natagalan yon. Hindi po ako naging masaya doon. Kaya naman umuwi ako sa bahay namin. At nag-apply ako ng trabaho bilang isang sales representative sa isang dental company. May kalayuan po ang kumpanya na pinagtatrabahuan ko sa bahay namin. Mama Mia, nung time na yon ay medyo nagkakalabuan na rin kami ng boyfriend ko. Meron na rin kasi akong naririnig nung mga panahon na yon na may iba na naman siyang kinalolokohan. May iba na naman siyang pinagkakaabalahan. Nagalit kasi siya sa akin, Mama Mia, nung umalis ako sa bahay nila. Ang sabi niya, baka raw hindi ako komportable dun sa kanila kasi hindi ko raw nagagawa ang mga gusto ko tulad na lamang ng paggagala. Alam naman niya, Mama Mia. Alam naman niya na simula nung naging kami ay hindi na po ako galang babae. Simula nung naging kami ay pinokus ko na po ang atensyon at oras ko sa kanya. Kaso lang ako pang pinagbibintangan niya. Ang sabi niya kaya raw ako aalis sa poder nila ay para hindi na raw ako mabantayan ng kanyang mga magulang. Kaya napagod na rin ako. Napagod na rin ako na humabol sa kanya. Napagod na rin ako na mag-text sa kanya. Kaya hinayaan ko na lamang siya at nag-focus na lamang ako sa trabaho ko. Until one day, Mama Mia, pagod na pagod ako noon galing ako sa trabaho. Nag-aayos ako noon ng sarili ko para matulog na sana dahil sobrang pagod na talaga ang katawan ko. Kakahilamos ko pa lang noon at inaayos pa muna ang aking skincare routine nung bigla siyang mag-message sa akin. At alam niyo ba kung anong laman ng mensahe niya, Mama Mia? 3 salita lamang. 3 salita lamang ang laman ng kanyang mensahe. Maghiwalay na tayo, sabi niya. Natigilan ako noon sa ginagawa ko nung nabasa ko ang kanyang mensahe. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay kung bakit parang baliwala lang sa akin ang lahat ng yon. Kung bakit parang inaasahan ko nang sasabihin niya yun sa akin. Kung bakit parang inaantay ko na lang na mangyari ang bagay na yon. Ang tanging naging reply ko lang sa kanya ay, okay, sige. Hindi naman po sa baliwala sa akin ang lahat ng yon dahil nung ma-send ko na ang reply na yon ay nasaktan naman ako, Mama Mia. Umiyak naman ako. Hindi naman sa wala na akong pakiramdam. Dahil 3 years din naman ang pinagsamahan naming dalawa. Mahaba na rin naman yon. Yun ang pinakamahaba kong relasyon. At syempre, Mama Mia, sino ba naman ang hindi masasaktan kung mawawala sa iyo ang isang taong pinangarap mong makasama habang buhay?
ang isang taong sinakripisyo mo, maging ang magandang kinabukasang nag-aantay sa iyo sa ibang bansa para lamang makasama siya. Para lamang siya ang magiging katuwang mo habang buhay. Siya ang pinili ko pero sa bandang huli, hindi rin ako ang pinili niya. Ang haba ng pinagsamahan namin. Ngunit wala naman na akong magagawa kung yun na talaga ang desisyon niya. Kung yun na talaga ang gusto niya. Mama Mia, nararamdaman ko rin naman noon, bukod sa mga sabi-sabing naririnig ko sa iba kong mga kaibigan, ay ramdam ko rin naman na meron na ring iba. At wala pang ang isang buwan nung nakipaghiwalay siya sa akin ay ginawa na niyang Facebook official ang bago niyang relasyon. Ginawa na niyang Instagram official, social media official, at kung ano pa bang official ang tawag niyo doon. Yes, meron na siyang bago. At alam niyo ba kung sino ang pinalit niya sa akin, Mama Mia? Yun ay walang iba kundi ang kaklase ko dati na para bang mahilig sa mga tira-tira ko. Kasi itong babae na ito, Mama Mia, ay parang abangers lagi sa mga lalaking nakakarelasyon ko. Oo, itong babaeng ito, kapag nakikipaghiwalay ako noon sa mga boyfriend ko, siya lagi ang sumasalo sa mga naging boyfriends ko. Matapos ako, siya lagi ang kasunod na girlfriend ng iilan ko ng mga naging boyfriend. Sa madaling salita ay parang gustong-gusto niya talagang tumikim ng aking mga tira-tira. Nagiging karelasyon niya ang mga nagiging ex ko. Pero wala na rin naman akong pakialam dapat doon, 'di ba? Kasi nga hiwalay na kami. Kasi nga wala na rin naman kami. Mama Mia, hindi po naging madali sa akin ang mga unang araw at linggo na wala na akong boyfriend. Masakit po. Kasi halos lahat sinakripisyo ko para dun sa boyfriend ko na yon. Pero sa paglipas ng mga araw, mula nung naghiwalay kami, Mama Mia, unti-unti ay nagiging okay din naman ako. 3 months after naming maghiwalay nung nagka-boyfriend ulit ako. Sa loob ng 3 months na yon ay wala akong ibang ginawa kundi magtrabaho at uminom with friends sa isang bar. And isang gabi, Mama Mia, nasa loob kami ng isang bar, kasama ko noon ang isa kong kaibigan na isa pong transgender. At alam niyo naman na karamihan ng mga transgender ay mga masayahin talaga. At syempre mga maiingay, hindi ba? And may mga lalaki po sa kabilang table noon at tinawag siya. Yung kaibigan ko kasi na ito, kahit na transgender siya, ay mas mukha pa po siyang babae kaysa sa mga karamihan ng mga babae kong kaibigan, Mama Mia. So ayun nga, dahil mahilig din sa papa itong friend ko na ito, ay nagpunta din siya dun sa mga lalaking tumawag sa kanya. In short, dun siya sa kabilang table. And guess what, Mama Mia? Binalikan lamang niya ako dun sa table namin para ayain na pumunta kami doon sa table nung mga lalaking yun. Ayoko sana nung una. Friend, maiiwan kang mag-isa dito, sabi niya. Bakit? Iiwanan mo ko? Anong klase kang kaibigan? Magkasama tayong pumunta dito tapos ngayon, iiwanan mo ako ditong mag-isa dahil nakakita ka ng mga papa? Sige na please, baka naman makapag-move on na yung broken heart mo kapag nakilala mo yung mga lalaki doon, oh. Mga papabol sila. At merong isa doon na kanina patingin ng tingin sa'yo. Mungkahi pa niya sa akin. Siyempre, Mama Mia, ayoko namang maiwang mag-isa at baka kung sino-sino lamang ang lalapit sa akin. Kaya ang ending ay hinila niya ako papunta dun sa table nung mga lalaking yon. So ayun nga, usap-usap, nahihiya ako, Mama Mia, dahil hindi naman talaga ako mahilig makipagkilala sa mga bar-bar lang. Pumupunta naman ako sa mga bar para sumayaw, para mag-enjoy, para magliwaliw at kalimutan ang aking mga problema. Pero ewan ko ba, nung mga panahon na yun, wala na rin akong naging choice eh. Until I saw this one guy. This one guy
caught my attention. And as usual, usap-usap lamang kami kasi same lang pala kami ng syudad, Mama Mia. Same kami ng syudad na pinanggalingan pero magkaiba naman kami ng barangay. Medyo malayo-layo ng konti yung mga barangay namin na aming tinitirhan. Nag-uusap kami and syempre nag-enjoy naman akong kausap siya. And nung paalis na kami ng bar that night kasi lasing na yung kaibigan ko, Mama Mia, hinabol po ako ni Mr. Guy. He approached me. Habang nagpipicture ako noon sa mirror ng bar. Mama Mia, sabi din niya kung pwede raw bang magpa-picture kaming dalawa. And sino ba naman ako para humindi, di ba? Hindi naman ako artista, hindi naman ako sikat. Buti nga't may nagpa-picture sa akin eh. So ayun nga, nagpicture kaming dalawa. Ang hindi ko alam, Mama Mia, yun pala ang way niya para malaman niya at para kunin niya yung pangalan ko sa Facebook. Si Mr. Guy o Mr. Bar Guy ay napaka-gentleman. Aminin ko, Mama Mia, na gwapo din naman talaga siya at pasado din naman talaga siya sa akin. In fact, crush ko na nga siya agad eh. Then ayun, hanggang sa umuwi na kami ng friend ko. Kinabukasan, Mama Mia, ay may nag-message sa akin. Si Mr. Guy. Sinend niya sa akin yung picture naming dalawa. Oo nga pala. Bago pala kami umalis ng bar nung gabing yon at pagkatapos naming magpicture dalawa ni Mr. Guy, ay hiningi niya kung ano ang name ko sa Facebook para raw maitag niya ako. Sabi ko pa, okay lang na wag na. Pero sabi niya nakakahiya naman kung nagpa-picture siya sa akin tapos hindi niya ako itatag. At para makaalis na rin ako sa bar na yon kasi nga medyo hindi na rin okay nung mga panahon na yon ang friend ko kasi lasing na, ay binigay ko na rin ang Facebook name ko. At yun nga, kinabukasan, yun na yun. Nag-send na siya ng picture sa akin. Pagkatapos noon ay yun ang naging daan para mag-usap kami sa Messenger, Mama Mia. He said na dadaanan daw niya ako pagkatapos ng kanyang trabaho. Wow! Merong car si Mr. Bar Guy. And yes, pumayag ako. Dahil naisip ko rin naman noong mga panahon na yun. Bakit nga naman hindi ako makipagkilala ng iba? Bakit ko nga naman lulunurin ang sarili ko sa pagmumukmok at pag-iisip dun sa ex ko na hindi din naman ako iniisip? Dun sa ex ko na wala din namang pakialam sa nararamdaman ko dahil ang pinagkikialaman lamang niya ay ang bago niyang karelasyon, hindi ba? So dapat ako din naman ay mag-move on na rin. So pumayag ako na sunduin ako o daanan ako ni Mr. Bar Guy dun sa pinagtatrabahuan ko. At syempre, Mama Mia, sa kanto namin o sa kanto ng pinagtatrabahuan ko ay meron pong 7-Eleven. Dun po kami nagpunta, casual talk lang. Nag-usap lamang kami, kumain ng kung ano-ano, and then after that ay hinatid na rin niya ako pauwi. Pagkatapos noon ay tuloy-tuloy na ang naging pag-uusap naming dalawa. Oo, sa Messenger. Lagi na lang kaming magkausap. Minsan nga, kahit may ginagawa ako, ay nagchat-chat pa rin kami. Ewan ko ba, nag-enjoy akong kausap siya eh. Enjoy din palang kumilala ng mga bagong tao. Enjoy din naman palang kumilala ng mga taong posibleng maging parte din ng buhay mo. Mama Mia, if I'm not mistaken, May 1 is fiesta sa amin sa city. So I asked him kung makakasama ba siya sa amin sa street grilled. Meron kasing ganun na mga activities sa fiesta namin, Mama Mia. And pagkatapos noon ay may street dance din. Bangus festival kasi yon kumbaga. Kaya napakaraming activity. Tagadagupan ako, Mama Mia, and si Mr. Guy ay ganun din. Nag-oo naman siya at sasama daw siya. Para raw magliwaliw at para rin daw mag-enjoy. Dahil ang sabi nga niya ay nag-e-enjoy daw siya sa company ko.
So fast forward tayo, kasama na namin siya at nag-iinom na kami sa isang inuman sa bayan namin. And nabitin kami ng mga kaibigan ko, so pagkatapos nga naming uminom at nagsara na yung inuman na yon, ay nagpunta pa kami sa dagat na malapit lang naman din dun sa lugar kung nasaan kami nag-iinom. Pero need mo pang sumakay ng jeep. So ayun, nag-inom kami until malasing kaming lahat. Wala nang jeep pa uwi ng bahay kasi hindi naman po 24 hours ang jeepney dun sa amin kung saan kami napunta. Wala ring jeepney papuntang bayan. So I insist na mag-check-in na lang kami. Yes, Mama Mia. Ako ang nagsabi kay Mr. Guy na mag-check-in kami. Noong mga panahon na yon ay wala kasi siyang bit-bit na kotse. Ang gusto niya kasi nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay mag-enjoy. At alam naman namin na mahihirapan siyang mag-park kung bibit-bitin niya yung kotse niya. Baka mas matagalan pa kami sa paghahanap ng parking kaysa sa pag-e-enjoy. Kaya hindi siya nagdala ng sasakyan niya nung araw na yon. Kaya dahil nga wala ng jeep, ay nag-insist na lang ako na mag-check-in kami. So naghanap kami ng lugar kung saan pwede kaming mag-check-in. At ayun nga, inalalayan ako ni Mr. Bargay. Sobrang lasing na rin kasi ako that time, Mama Mia. Kasi nga, pinili ko talagang mag-enjoy nung araw na yon. Ikaw ba naman, halos buong araw kang uminom at buong gabi hindi ka ba malalasing? Hindi naman ako ganoon na klase na babae, pero ewan ko ba kung bakit masyado akong nag-enjoy nung araw na yon. Hanggang sa makapag-check-in na nga kami, Mama Mia. Pagpasok pa lang namin sa loob ay agad na kaming naghalikan ni Mr. Guy. Ewan ko kung nandun na ba talaga yon sa kanyang utak na kaya kami nandun ay para may mangyari sa aming dalawa. Kaya kami nandun ay para gawin yung the deed. Ewan ko kung nagbigay ba ako ng masamang signal sa kanya. Pero yun ang ginawa niya eh. Kaya naman, Mama Mia, gumanti din naman ako. Hinalikan ko rin siya. Hinawakan niya ang mga masiselang bahagi ng katawan ko. Ginawa ko rin yun sa kanya. Kahit may mga damit pa kami ay naghawakan kami at nagkapaan. Hanggang sa nagtanggal na rin kami ng mga damit namin. Ewan ko kung dala lang ba yun ng alak, Mama Mia. Ewan ko kung dala lang ba yun ng init ng katawan dahil sa alak na ininom namin. O baka dala lang din yun ng halos 4 na buwan na rin naman akong single noon at walang nakakagalaw ng katawan ko. Ako kasi, Mama Mia, ay firm believer po talaga ako sa 3-month rule. So kaya hindi talaga ako nagpakama o kahit na ano paman sa ibang lalaki nung hindi pa umabot ng 3 months mula nung paghihiwalay namin nung salawahan kong ex. Kasi naman, Mama Mia, kahit na may bago na siya noon, ay inantay ko pa rin ng 3 months. Inisip ko kasi ayokong magkaroon ng panakip butas. Inisip kong ayoko pong gumamit ng ibang tao. Mama Mia, nung mga panahon na yon, dahil sigurado na akong lagpas 3 months na mula nung maghiwalay kami nung gago kong ex, ay lumandi ako. At pumayag na rin ako at nagpaubaya na rin ako kay Mr. Bargay nung haplusin na niyang katawan ko. At yung buksan na niya ang mga butones ng suot ko at hinubad na niya ng tuluyan yon. Mama Mia, hindi naman po siya ang kauna-unahang lalaking nakasiping ko. Pero napakagaling niya pong magdala sa kama. Napakasarap niya pong magdala. Kahit pinagpapawisan na siya ay ang bango-bango pa rin niya. Ewan ko, ang gwapo-gwapo niya talaga sa paningin ko. And he is so gentle. Lahat ng ginagawa niya sa akin ay may pag-iingat. Lahat ng ginagawa niya sa akin ay meron pong haplos ng pagmamahal. Hanggang sa binulungan niya ako. Humiga ka lang. Alam ko kasing lasing ka na eh.
Akong bahala sa'yo. Kahit na bata pa ako, kaya ko namang gumawa ng mga adult rule. Yes, Mama Mia, mas bata po sa akin ng 3 taon si Mr. Guy. Si Mr. Bargay ay mas bata sa akin. Pero napakagaling niya. Kahit mas bata siya kaysa dun sa ex ko, parang mas may experience siya. Bawat haplos niya, parang kalkuladong kalkulado. Bawat halik niya, parang siguradong sigurado na may kiliti ako dun sa mga bahaging hinahalikan at dinadaanan ng labi at dila niya. Grabe siyang lasapin ang buo kong katawan na para ba akala mo'y wala ng bukas. Oo, kahit lasing na lasing ako nung mga panahon na yon ay hindi ko pa rin malilimutan ang pakiramdam na kanyang pinaramdam sa akin. Sobra-sobrang pakiramdam na yon, Mama Mia. Nasatisfy talaga ako at alam kong nasatisfy ko rin siya dahil kahit na lasing ako noon ay pumerform pa rin ang lola niyo. Pawis na pawis kami. Nas para bang tumakbo kami ng napakalayo at napakahaba. Nag-enjoy talaga ako nung gabing yon at parang nawala ang kalasingan ko habang patuloy na may nangyayari sa akin at sa aming dalawa. Hanggang sa natapos na nga ang gabing yon at pauwi na kami at nasa jeep na kami pareho. Akala ko noon, Mama Mia, ay one night stand lang ang nangyari sa amin kasi nga bata siya nang di hamak sa akin. Pero mula nga noong nasa loob kami ng motel, hanggang sa makalabas kami, hanggang nasa loob na kami ng jeepney, yung mga kilos niya ay para bang nanliligaw na siya o para bang kami ng dalawa. Mama Mia, hindi ko po siya pinapansin nung una. Ang akala ko lang talaga ay pakikipagkaibigan at syempre pagiging fuck buddy lang ang lahat sa amin. Pero nagulat ako. Nagulat ako nung minsan na may nag-like sa Facebook ko at nag-comment pa itong lalaking to at pinatulan ko naman ng flirtatious comment doon. Bigla siyang nag-message sa akin at nagtanong, "Sino ba tong nagko-comment dun sa picture mo? At bakit parang ang haharot ninyong dalawa?" Tanong niya. "Ay, kaibigan ko yan," sabi ko naman. "Kaibigan? May kaibigan bang ganyan? May kaibigan bang naghaharutan na parang wala ng bukas? Tapos, bakit ka nakikipagharutan ng ganyan sa iba? Hindi mo ba iniisip yung nararamdaman ko?" "Ano? Nararamdaman mo? Bakit? Ano bang nararamdaman mo?" Tanong ko na naguguluhan that time. Hindi kasi ako assuming na tao. Hanggat hindi mo sinasabi, hindi ko talaga ina-assume na yun ang ibig mong sabihin. "Hindi pa ba halata? Nanliligaw ako sa'yo." "Ano? Nanliligaw?" "Oo." "Bakit? Para saan ba yung paghatid sundo ko sa'yo? Para saan ba yung pagdi-date natin? Pag-aaya ko sa'yong kumain, manood ng sine at kung ano-ano pa?" "Syempre nanliligaw ako sa'yo. Gusto kita, Judes. Mahal nga siguro kita eh," sabi niya. Hindi ako halos nakasagot noon sa mga messages niya sa akin. Noong ilang saglit pa na hindi ako sumagot ay tumawag siya, Mama Mia. Hindi rin ako sumagot dun sa tawag niya kasi hindi ko naman alam kung anong sasabihin ko. Nabigla ako sa pagtatapat niya na yun. Nang bigla siyang dumating sa tapat ng bahay namin. Wala na nga akong ibang naging choice noon kundi ang harapin siya, kundi ang kausapin siya. At nung nagkaharap na nga kaming dalawa, Mama Mia, ay dun niya sinabi na hindi pa ba daw halata ang kaniyang panliligaw. "Sorry, pero hindi kasi ako nag-a-assume na panliligaw yung ginagawa mo sa akin eh," sabi ko naman. "Ah, ganun ba? Okay, sige. Mula ngayon, manliligaw na ako sa'yo. Klaro na yan ah. Nagpapaligaw ka pa rin ba sa iba?" Natawa ako sa tanong niya na yon. Hanggang sa nung araw din na yon, Mama Mia, ay nagdesisyon akong sagutin na siya at wag nang
magpatumpik-tumpik pa. Nagdesisyon akong maging kami ng dalawa dahil na-realize ko rin mula nung may mangyari sa amin na oo nga't naka-move on na rin talaga ako. Oo nga't hindi ko na iniisip yung ex ko. At kapag naiisip ko yung ex ko ay hindi na masakit. Tanggap ko na ang mga nangyari sa amin. Kaya hindi na lang magiging panakipbuta si Mr. Nice Guy o Mr. Bar Guy para sa akin nung mga panahon na yon. Mama Mia, naging kami. Hindi kasi isang beses lang may nangyari sa amin nung hindi pa kami. 2 beses. May 1 at May 2. Magkasunod yun, Mama Mia. Pero ang akala ko talaga noon ay wala lang yun. Pero nung naging kami, ang sabi niya, hindi raw talaga siya pumapatol o nakikipagsiping sa mga babaeng wala siyang nararamdaman. Mama Mia, mahal na mahal ko siya. Actually nung naging kami, hindi ko pa alam kung mahal ko na siya pero crush ko siya nung mga panahon na yon. Pasok naman talaga siya sa banga ng mga standards ko. Kaya naman, ayun, pumayag na rin din ako na maging kami. Hanggang sa tumagal kami ng 1 buwan. Mama Mia, graduation ng 2 niyang ating pulis noon nung in-invite niya ako papunta sa kanila. Ayoko nga, nakakahiya sabi ko. Sige na, please. Gustong-gusto ka nang makilala ng mama ko eh. Ayoko nga, kay bago-bago pa natin tapos papakilala mo na ako sa mama mo. Sige na please, Judes, pumayag ka na. Hindi talaga ako pumayag at nagmatigas ako. Tapos Mama Mia, makalipas ang ilang oras ay bigla siyang tumawag sa akin. Nagulat na lamang ako nung sagutin ko ang video call niya na yun, tapos kasama pala niya sa kabilang linya yung mama niya. At yung mama nga niya ang nag-invite sa akin para pumunta doon sa graduation celebration ng 2 niyang ate. So wala akong naging choice, hindi ba? Alangan naman humindi ako. Alangan naman na hindi ako sasang-ayon dun sa imbitasyon ng mama niya. Baka maging pangit tuloy ang impression niya sa akin. Kaya ayon, pumayag ako at sinundo niya ako sa amin. And oo, Mama Mia, nagpakilala na rin siya dun sa bahay namin. Nagpakilala na rin siya sa iba kong mga kamag-anak. Ang totoo niyan ay nakakatulog na nga siya dun sa bahay namin eh. Gustong-gusto po siya ng aking pamilya. Correction, ng buong angkan ko pala. Mama Mia, sinundo niya ako sa kanto namin at nagpunta na kami sa bahay nila. And yung isa niyang kuya, habang kumakain ako ay nagulat ako. What a small world dahil nakilala niya ako. Yung kuya niya ay nanligaw pala dati sa pinsan ko. So ayun nga, Mama Mia, kumain kami. At naging mas kampante naman ako dahil bukod sa kanya ay may kakilala na ako dun sa bahay nila. At maayos naman po ang kanyang pamilya. Hindi po katulad ng pamilya ng ex ko na laging minamata ang sarili ko. Dun sa pamilya nila, pakiramdam ko ay tanggap nila ako. Hanggang sa matapos ang kainan ay nakipag-inuman ako and si Mr. Bargay ay sinabi niya sa papa niya na magaling akong kumanta. Oo, Mama Mia, yun kasi ang isa sa mga hobby namin eh. Yun ang isa sa mga aliw namin kapag nababagot kami at nagbe-videoke talaga kami. At nagagalingan siya sa aking pagkanta. May boses naman ako, Mama Mia, pero hindi ko naman masasabing magaling na magaling ako. Pero ewan ko ba kung bakit nagagalingan to sa akin? Siguro in love lang talaga. So, kumanta ako. At nung kumanta nga ako, lahat sila ay humanga sa boses ko. Yun din ang naging dahilan kung bakit mas lalo akong naging close sa mga kapatid niya. Mama Mia, maganda kumbaga ang relasyon naming dalawa. Perfect relationship kung tutuusin. Perpekto sa paningin ng maraming tao. Until isang araw, humihiram siya ng pera sa akin pangbayad niya sa examination niya. Yes, Mama Mia. Nag-aaral pa po siya nung mga panahon na yon and working student po siya.
Ako naman syempre may trabaho na rin doon that time. Ewan ko kung bakit siya nanghihiram, may sasakyan naman siya. Siguro naisip ko nung mga panahon na yon ay talagang nagigipit siya. Meron naman talagang ganun, di ba? Nagigipit ka. Meron naman talagang ganun na hindi mo inaasahan na mga pagkakataon. And yes, dahil nga mahal ko naman siya at karelasyon ko siya, pinahiram ko siya. Until dumating ng 5 buwan ang relasyon namin. Unti-unti kong napapansin na kadalabas naming dalawa at kakain kami sa labas, kapag may kailangan siyang bayaran, ako lahat ang nagbabayad nun, Mama Mia. Pinapadaan niya sa kunwari ay humihiram siya sa akin ng pera. Kumbaga, Mama Mia, napapansin ko na parang nagiging sugar mommy na ako ng boyfriend ko. Aaminin ko na parang naging ganun talaga. Aaminin ko, Mama Mia, na oo, ako naman ang malaking kumita sa amin. Kaya ayos lang din naman na nakikishare ako. Nung umpisa ay share pa kami. Kapag nanonood kami ng movie, ako ang bumibili ng ticket, siya yung sa snacks, kahit na junk foods lang naman yung binibili niyang snacks. Kadalasan kapag nagla-lunch kami o nagdi-dinner sa labas, ay ako din ang nagbabayad nun. Minsan nga, Mama Mia, may nagustuhan siyang sapatos. Pero nung buksan niya ang wallet niya, ang sabi niya ay kulang daw ang pera niya, kaya ako muna ang pumuno. Pero hindi naman niya ako binabayaran nun. Ayoko namang naniningil at nakakahiya din naman yon, Mama Mia. Siyempre boyfriend ko siya, kaya ibinibigay ko rin sa kanya ang mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya. Ibinibigay ko rin sa kanya ang mga bagay na talagang gustong-gusto niya. Hindi ko naman naiisip na sugar mommy ako nung una. Not until may nag-message sa akin na kesyo na mamakla daw ang boyfriend ko. At hindi lang basta bakla. Meron din daw na mga matrona, Mama Mia. Tinanong ko siya ng direkta pero sabi niya hindi daw. Huwag daw akong magpapaniwala dun sa mga chismis na ikinakalat tungkol sa kanya. Malamang wala namang umaamin na magnanakaw na siya ay nagnanakaw, hindi ba? Wala namang umaamin ng ginagawang kasalanan. Hindi mo talaga mapapansin o mahahalata sa kanya dahil napaka-casual niya. And he is so sweet. Lagi nga niya akong piniflex, lalo na sa social media, Mama Mia. And I do appreciate naman, not until nagbago ang kanyang pakikitungo sa akin nung nasa 6th month na kami ng relasyon naming dalawa. Hindi na siya katulad dati na todo flex sa akin. Na ako ang wallpaper niya, lock screen niya, ultimo keyboard niya, ay mukha ko po ang nakalagay doon. Hindi na siya tulad noon. And then bigla na lang siyang nakipaghiwalay sa akin, Mama Mia, nung sinabi ko sa kanya ang mga pagbabago niyang yon. Napaka-OA mo naman. Parang ikaw yata yung mas bata sa ating dalawa OA daw ako. Siyempre nasaktan ako, Mama Mia, kaya nanumbat ako sa kanya. Oo, sinumbat ko sa kanya lahat ng mga nagastos ko. Pati nga pagpapabrace ng ngipin niya, ako ang dakilang gumastos nun Kaya sinumbat ko rin yun sa kanya. Ultimo sarili ko, Mama Mia, ay nagugulat. Nagugulat kung bakit naging mapanumbat na akong tao. Siguro nga dahil labis din akong nasaktan sa ginawa niyang yon. Nakapakababaw din naman kasi ng rason ng ginawa niya o inirason niya sa akin para maghiwalay kaming dalawa. After 1 week ng breakup namin ay masakit pa rin. Until now, Mama Mia, ay masakit pa rin talaga sa akin ang ginawa ng boyfriend ko. Pero hindi ko na siya mahal. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Nagagalit lang talaga ako sa sarili ko dahil ang laki ng ginastos ko sa kanya. Nagagalit ako sa sarili ko lalo na kapag nalalasing ako. Kasi naiisip kong nagpakatanga ako. And aaminin ko po, nagda-drunk message ako sa kanya, Mama Mia. Ngayon ay may nakakausap na rin naman akong lalaki. Sana nga ay tamang tao na itong nasa ka-talking stage ko pa lamang. Oo, hindi muna ako nagmamadaling pumasok sa panibagong relasyon dahil natatakot ako na baka gamitin na naman ako.
O nga pala, Mama Mia. Kaya nga po pala may car yung si Mr. Bargay na yon ay dahil para doon sa kanyang trabaho. Isa pa lang baklang sponsor niyang nagbigay sa kanya ng second hand na car na yon. Well, wala na akong pakialam sa kanya. Sa ngayon ay iniisip ko na lamang na tuluyang maghilom ang sakit na aking nararamdaman at tuluyan ko ring mapatawad ang sarili ko sa ginawa kong pagpapakatanga. Please hide my identity, Mama Mia, dahil marami pong nakakakilala sa akin. Lagi po kaming nakikinig sa iyo sa office. Pag-shoutout na lang po ako kay Dadaw, Asi, Yefeng at Anchen. Hanggang dito na lamang. Lubos na nagpapasalamat, Judes. Unang-una sa lahat, Judes, akala ko ba nagpapatago ka? Akala ko ba nagpapahide ka ng identity mo? Bakit may pa-shoutout ka sa huli? Baka sila lang yung nakakaalam ng storya mo at sila lang yung nakakaalam na magpapadala ka ng iyong karanasan dito sa ating channel. Tama ba ako, Judes? Yun ba yun? Tama ba? Well, anyways, maraming salamat sa iyong tiwala na ipinagkatiwala mo yung mga nakaraan at mga karanasan dito sa channel natin. Oo, totoo nga. Lahat naman tayo ay dumadaan sa mga sitwasyon ng buhay natin kung saan nagpapakabaliw, nagpapakatanga, nagpapaka-estúpido at estúpida tayo dahil sa nararamdaman nating labis-labis na pagmamahal para sa isang tao. Hindi na bago yun. Lahat tayo ay dumaan doon. Maging ang iyong Mama Mia. Hindi nga lang ako naging sugar mommy. Wala naman akong issue sugar. Wala naman akong pera. Ganon. Hindi nga lang naging sugar mommy, pero sa ibang paraan ay nagpakatanga din naman tayo sa pagmamahal. Oo, lahat naman tayo dumaan doon. Ang importante naman ay bumangon tayo. Ang importante naman ay gumawa rin tayo ng paraan para maging maayos ang ating mga buhay, para may apply natin yung mga leksyon na ating natutunan. Nawangay, natuto ka na sa mga nakaraan mo, Judes. Nawangay, wag nang maging pangatlo pa, 'di ba? O, kilalanin mo muna ng mabuti ang magiging boyfriend mo o yung ka-talking stage mo ngayon. At kapag nasa talking stage pa kayo, wag mo nang bigay ang sarili, okay? Wag mo nang bumuka ka, ha? Isipin mo muna ang iyong kinabukasan. At syempre, kapag yun, nangungutang na yung lalaki, naku, tignan mo muna kung umabot na kayo ng ilang taon, di yung buwan pa lang nangungutang na. Pwede mo namang pautangin ng paunti-unti, tapos kapag hindi nagbayad sa umpisa pa lang, ay wag na, hiwalayan mo na agad. Hindi nagbayad tapos uutang ulit, ay goodbye. Ganun na yun, diba? Anyways, yun kasi ang paniniwala ko Yung mga lalaking totoong mahal yung ibang babae, ay naku, alam nyo ba? Gustong-gusto nilang nagpo-provide para dun sa mga babaeng karelasyon nila. So kapag yung babae o yung lalaki mo ngayon, yung boyfriend mo ngayon, nangungutang pa sa'yo tapos ikaw pa pinagbabayad ng lahat ng ginagastos nyo sa inyong mga date, baka hindi ka talaga mahal nun. Men love to provide for women they love. Yun ang katotohanan. Masakit pero kailangang lunukin. Ganun. Mapakla. Charot. Anyways, maraming salamat po ulit sa'yo, Jude, sa pagtitiwala na iyong binigay dito sa ating channel. Thank you so much. Naway nabigyan ko ng justice ang iyong sulat. At sa lahat po ng may mga payo or unsolicited advice para kay Jude, kasi nga hindi naman ata siya humingi ng advice Mag-comment lamang po kayo sa baba at syempre pati na rin yung mga pa-shoutout ninyo. Huwag niyong kakalimutan na mag-like at mag-share ng video ni Judes. I-share nyo ito sa inyong mga kamag-anakan. Baka may matutunan sila dito sa naging kwento ng buhay ni Judes. At bukod doon, ako, ito pinaka-importante. As in, super important nito. Huwag niyong kakalimutan ng kung may sarili kayong kwento ng inyong buhay, may karanasan kayong pwedeng pagkuhanan ng inspirasyon at leksyon ng ating mga kababayan talaga. Pwede niyo yang i-share sa atin, mag-comment lamang po kayo, lamang po kayo, email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com.
gmail.com. At wag niyong kakalimutan na i-like ang ating iba pang social media accounts sa Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Threads, Instagram, and Facebook. Paki-subscribe na rin sa ating channel at click ng notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing may bago tayong video na inilalabas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa susunod nating pagsasama dito lamang sa Dear Mama Mia. Magandang araw po.